welcome back to Philosophy Mama Insight, aka Sagitnet! Yo! Anyway, balik tayo ngayon sa pagbablog. Alright, unahin natin itong West Philippine Sea. Okay, so talagang walang katapusang pang-aabuso dito sa West Philippine Sea. Lumalakas ang loob ng mga Chinese dahil may nagpapalakas ng loob. Okay? Dahil meron silang inside man dito sa Pilipinas. Yun ang problema. Okay? So, at probably, this is about a mind game sa West Philippine Sea. At marami mga expert na mauna itong gera dito sa Pilipinas bago sa Taiwan. Yun ang masaklap noon. According to sa mga war expert. Okay, kaya nga panay ang dala dito ng mga ammunition ng mga ng Amerika. Pero kung napapansin niyo, yung HIMARS ay nasa Pilipinas na at hindi na dinadala sa Ukraine. Napakamahal nung HIMARS na yon. 300 miles yon ang abot noon. So, palagay ko hindi pang intercept yon dahil napakamahal ng missile na yon. Yun ay pang-offensive. Okay? Kung pang-intercept lang, ay mas mura ang ang Patriot. Anyway, merong insight si Philosophy Mamay na meron ako susuggest para at napaka to. I don't know kung i-consider to ng defense ng Pilipinas, merong carrier ang Amerika na tinatawag na USS Kitty Hawk. Okay? Ito ay i-decommission nila, i-dismantle na, dahil kung dadalhin dito sa India ay mas mahal. Okay, nasa Pacific siya. Okay, by somewhere in California. Ngayon, pag i-dismantle siya, ay dadalhin siya dito sa Texas. Ang carrier hindi naman makakadaan sa Panama Canal dahil napakalaki sa dito siya sa ilalim, sa may Argentina, sa Antarctica sa dadaan bago pa makapunta ng Texas. Kaya walang value yun, jack yun. It takes 4 months daw para maito yung barkong yon. So, I was wondering, nagkaroon ako ng brainstorm sa aking utak na bakit hindi ito ipalit dito sa Sierra Madre. Kasi ang tingnan nyo check this out. Ang China ay nabubuli. Nabubuli ang China. Obviously, na binubuli tayo. Kasabihan, if you bully back. Okay? Meron pa sila mga kasinungalingan na gusto nilang, sinasabi nila kasi daw nangako daw sa kanila na alisin yung Sierra Madre, isang government official sa Pilipinas, which is hindi naman nila pinusyang issue dahil alam naman nila na bablap lang sila So, anyway, kung meron mga drastic move ang Pilipinas na ilalagay dyan yung carrier ng Amerikano na i-dismantle na, hingin na lang nila. At itabi nila sa Sierra Madre. Yun. Yun Kailangan ang Pilipino kahit na bombahin mo ng mga tubig na ganyan, iyak lang, magko-complain, paulit-ulit na lang na gano'n, pinagtitripan lang sila. Binubuli. Ang hirap nung nabubuli. Okay? So, may kasabihan niya, pag bata ka't binuli ka, hindi mo makakalimutan, ay yung pain ay andun pa rin. Pero pag binuli mo daw yung mga matatanda, ay talaga yun ang nakakapatay. Anyway, masakit yung ginagawa nila sa Pilipino, paulit-ulit, ininakawan na ng mga isda ng kung ano-ano. Pero yung mga government official natin ay hindi alam kung anong gagawin. Hindi mo rin naman masisi dahil yung sino bang hindi may gusto ng ang Pilipino ay peace loving, di ba? Pero parang nakikita natin katulad ng mga official natin, si Robin Padilla ang nandoon, sus Mariosep, yun ang magdi-decide sa ating mga kapalaran. Ay talaga mabigat din, malaking problema. Okay? At meron niya silang inside na tao na mga trader, mga talagang nagagamit sila ng China. Mapere, ang pera ng China ay nagalaw na sa loob sa Pilipinas. Kaya napakahirap labanan ng China. Okay? Parang tinapunan na tayo ng virus sa loob, di ka na makagalaw. Okay? Anyway, so let's go back to the Kitty Hawk. Itong Kitty Hawk,
USS Kitty Hawk na carrier ng Amerikano, ito ang kasagutan sa pambubuli ng China. Since na kine-claim natin talaga na atin yan at nagmamatigas tayo na gagawin natin ang gusto natin magawa, ayun ang pinakamagandang move. Ilagay natin yung USS Kitty Hawk dito sa sa Ayungin Shoal. Alright, let's go back to USS Kitty Hawk, okay? So ito yung carrier ng Amerika na i-dismantle na, i-commission na. Dahil kung i-maintain, sobrang dami na ng carrier nila kailangan ito mabigat sa gera Minsan daw, bibili ka ng equipment, tapos mga obsolete lang, sayang lang, naglagay ka ng pera, okay? So, same thing sa mga aeroplano pag hindi mo in-upgrade. Yung F-15, F-16 ay nagagamit pa ngayon dahil pinapatalaan nila ng mga gadget, ina-update nila, yung range ng mga missile nila ay pinahaba, okay? So, meron tinatawag ng mga Mach 1, Mach 2, yung mga kailangan, ang mga aeroplano ngayon ay hindi na kailangan, mas magandang hindi lumampas ng Mach 2. Dahil baka abutan nila yung missile. Dahil, so, ang kaya perfect yung mga F-15 saka F-16 na mga fighter planes, hindi basta ba obsolete yung mga yan. So, it takes 10 years bago pa makakuha ng mga fifth gen, pwede sila tumapat sa mga fifth generation airplane. So anyway, sa kampo ng mga Duterte ay hindi sila nagko-comment dito sa China. So alam natin 'yon kung bakit ganoon. Pero kung wala ba hindi ba matalinong suggestion to na arborin nila itong Kitty Hawk? Okay, dadali dito sa Pilipinas. Actually, Marcos, he's on the upper hand. Makakapag-demand siya sa Amerika dahil ang Amerika yung humihingi ng favor sa kanila. Bakit hindi niya hingin yung junk na yun? Itatapon na yun. Okay? Itatapon na yun Mas lugi daw yung kung i-repairin yun ay mas malaki ang mga gastos kaysa i-junk na laang. So, hingin nila at may pakinabang doon. Biro mo, meron kayong doon. Merong, kung nandun yung, parang isang city na yun O pwede nga kayo magkaroon ng swap meet doon. Okay? Doon, yung mga barter, ng mga, yung mga mangingisda. Pwede maging swap meet ng isda yun. So, yun ang doon. Ang suggestion ni Pilosopong Mamay. Alright, okay, hanggang dito na lang at salamat po sa mga nag-subscribe and I'll see you on my next vlog, okay? Kita-kita tayo at lagi na pipilitin natin, I'll make your day better, okay? Sa may mga bagong, gusto ko ba yung may mga nakakabukas ang isipan ng tao, yun ang mga binabalita ko, okay? Kasi mayroon tayong kultura na masyado mas mahaba ang drama walang mga masyado intervention So, lagyan natin ng mga intervention. Okay? So, I'll see you in my next vlog. Alright. Peace out.